Ano ba ang templo ng Diyos? Ano ba ang talagang layunin ng templong ito? Haanguhin natin ang ating mga kaalaman sa paksang ito mula sa aklat ng Marcos chapter 11, 12 to 24. Ang kasaysayang ito sa Ingles ay ang tinatawag na The Triumphant Entry of Jesus in Jerusalem. Ang matagumpay na pagpasok ng Panginoon Kristo doon sa Jerusalem. Makikita natin sa kasaysayang ito na ang Panginoon Kristo nung siya ay sinakay sa isang asno at pumasok doon sa Jerusalem ay sinalubong siya ng maraming mga tao, mga Hudyo at hindi mga Hudyo. Nilagyan nila ng kanilang mga balabal ang mga dinadaanan ni Jesus na nakasakay sa kanyang asno at maging ang mga taong ito ay tunay na nanguha ng iba't ibang mga halaman. Ang mga dahon nito ay kanilang iwinagayway upang pagpapakita na silang mga tao ay matagumpay nilang tinatanggap ang pagpasok ng Panginoon Kristo doon sa Jerusalem. Ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito: "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang malapit ng matatag na kaharian ng ating amang si David, purihin ang Panginoon sa kataas-taasan." Ito nga ang talagang isinisigaw ng mga tao sa pagpasok ng Panginoon Kristo. At nang matapos na ang paradang ito at ang matagumpay na pagwi-welcome ng mga Israelita pati na ng ibang mga lahi sa Panginoon Kristo sa Jerusalem, ay pumunta ang Panginoon Kristo sa templo ng Panginoon. Sa pagpasok ng Panginoon Kristo doon sa templo ay mayroon tayong mahalagang katotohanan na matututunan sa ginawa ng Panginoon Kristo sa kanyang mga itinuro sa mga tao na nasa loob ng templong ito. Ito ang apat na katotohanan na dapat natin maunawaan bilang mananampalataya o kayo na hindi pa nananampalataya sa Panginoon Kristo patungkol sa templo ng Panginoon. Unang katotohanan, ano ba ang layunin ng templo na ito? Makikita natin ito sa aklat ni Marcos chapter 11 verse 17 letter A. At tinuruan niya ang mga tao ng ganito, "Nasusulat ang aking tahanan o templo ay tatawaging bahay dalanginan lalahat ng bansa." Si Jesus mismo ang nagsabi na tatawagin itong bahay o lugar ng dalanginan, a house of prayer. Ang pananalangin ay ang pakikipag-usap ng tao sa Diyos, gayon din naman ang pakikipag-usap ng Diyos sa tao. Sa pananalangin, ito ay may two-way communication. Tayo bilang tao nakikipag-usap sa Diyos at sa panahon natin nakikipag-usap sa Diyos, ang Diyos din naman ay nakikipag-usap sa bawat isa sa atin. Dito sa templo, dapat ginaganap ang bagay na ito at sa templong ito mararanasan natin ang presensya ng Panginoong Jesus. May dalawang klase ang presensya ng Diyos na tinuturo ng banal na kasulatan. Ito ay tinatawag na passive presence of God at yung tinatawag na active presence of God. Yung passive presence of God, ito yung presensya ng Diyos na nagpapatunay Diyos na nasa lahat ng dako or God is omnipresent. Nasaan man dako, naroroon ang kanyang presensya. Ngunit may isa pang tinatawag na active presence of God. Ito naman ay yung presensya ng Diyos na kung saan ang bunga, ang magagandang bagay na dulot ng presensya ng Diyos ay nararanasan ng tao at ng mga tao na sa Kanya ay humahanap o nananalangin. Sa panahon ng lumang tipan, makikita natin na ang presensya ng Diyos ay nasa isang dako lamang. Ito ay naroroon sa panahon ng mga Hudyo sa loob ng templo na kung saan naroroon ang the Ark of the Covenant. At habang dinadala nila ang Ark of the Covenant, sumusunod doon ang presensya ng Panginoon. Sa kasaysayan ng mga Hudyo, nang sila ay lumabas na sa Ehipto at sila ay naglalakad sa ilang, ang presensya ng Diyos ay nagaanyong pillars of fire sa gabi upang sila itanglawan at gabayan, at sa umaga naman ito ay nagiging haliging ulap upang ipakita na ang Panginoong Jesucristo ay sumasa kanila. At ngayon tayo sa panahon natin sa bagong tipan, sa panahon ng grasya,
ang presensya ng Diyos ay tumatahan hindi sa templong gawa ng tao, kundi ito ay tumatahan sa ating mga sariling katawan. Ang sabi ng unang Korinto 6:19-20, hindi niyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa sa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo na pag-aari ang inyong katawan, ito na ay pag-aari ng Diyos. San Lucas sa gawa, aklat na mahugay yun man ang kataasan Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay o templo na ginawa ng tao. Ito po ang napakalaking pagkakaiba sa lumang tipan at ang bagong tipan. Sa lumang tipan, limited lamang yung active presence of God na kung nasaan naroroon ang templo, kung nasaan naroroon ang the Ark of the Covenant, doon kumikilos ang presensya ng Panginoon. Ngunit ngayon, sa panahon ng grasya, sa panahon ng Panginoon Kristo, sa bagong tipan, makikita natin ang presensya ng Diyos ay tumatahan, hindi sa gawa ng kamay ng tao, kundi mismong sa gawa ng Diyos. Ito ay ang ating mga sarili na tayo na nananampalataya sa Panginoon Kristo, ang kanyang presensya ang naging guarantee or katibayan na tayo ay mga anak ng Diyos nang ang banal na Espiritu ay tumira sa bawat isa sa atin.